Ang Ilmare Beach Camp ay isang simple, malaparaiso na beach camping spot sa Agno, Pangasinan. Nakilala sa payapang kapaligiran at natural na kagandahan nito. Nakakakuha ng traksyon sa pamamagitan ng social media para sa mga manlalakbay na naghahanap ng tahimik na bakasyon. Kahit nakakaunti lang ang partikular na makasaysayang detalye nito na nakatuon sa kasalukuyang karanasan dito bilang isang simpleng beach campsite sa halip na isang matagal nang itinatag na resort. At sa video na ito, mula Angeles City, Pampanga, tayo ay maglalakbay sa kanlurang bahagi ng Pangasinan at magkakamping tayo kasama ang mga dating kaibigan sa pagmumotor, 2 dekada na rin ang nakalilipas. So tara, umpisahan na natin ang travel at camping adventure. So bago tayo mag-start sa ride natin, ay meron muna tayong i-unbox na item dito mula sa Chuktek power banks. Ayan. So ito naman yung Chuktek CP24 na power bank nila. Packaging niya is sobrang simple lang. Maliit lang siya na box. Buksan lang natin siya dito. So pag open natin, yung laman niya is yung product manual syempre. And yung pinaka main device or yung power bank na CP24 from Chuktek. Ayan. Ayan. So, ang kinanggandahan nito is meron siyang built-in bidirectional cable or power cable. So, meaning, pwede kang mag-charge ng mga devices mo using this cable. At the same time, kung gusto mong i-charge itong power bank, pwede mo siyang i-charge using this. Isasaksak mo lang siya sa inyong mga power adapter. Tulad nito, ayan, meron tayong adapter dito na Type-C kasi Type-C din itong bidirectional na power cable nila. Pwede mong i-charge itong power bank using this 40 watts na cable using your Type-C din na power adapter. Ayan, saksak mo lang siya dito. And then you can charge your power bank na. Tapos yung grip niya is secured grip, tapos flexible yung cable. At the same time, gawa ito sa TPE material na hindi basta-basta dudulas kapag hawak-hawak mo siya. Ayan siya oh. Ang kinagandahan din niya, pwede mo siyang gawin parang keychain, itong built-in cable na may maximum power output sa single port na 40 watts. So meron siyang parang socket dito sa may gitna. Ipapasok mo lang siyang ganyan. And then, pwede mo nang hawakan or bitbitin itong power bank gamit itong built-in cable niya. Tapos, meron pa siyang 2 extra port dito. And meron siyang Type-C cable na 40 watts din. So, in and out din ito. So, pwede ka mag-charge ng mga devices mo, mga cellphones, drones, action camera batteries. And at the same time, pwede mo din i-charge itong power bank using itong Type-C port nila. Ayun, so meron din siyang 33 watts na maximum output na USB port dito. Tapos, meron siyang battery indicator dito. Kung ilang capacity pa yung natitira sa power bank mo. So, meron siyang maliit na LED screen dito. Ayan. Kapag kinlik mo yung button dito or kapag nag-charge ka, automatic mag-appear itong LED light na indicating yung remaining charge nitong power bank. Okay, so yung ginamit pala na battery dito is yung lithium-ion polymer cell na battery. Ayan. So, rechargeable battery na gamit ang semi-solid polymer na electrolyte. And nag-offer ito na manipis, lightweight, and flexible design. Madalas na ginagamit itong batteries na to sa mga smartphones, sa mga drones, at marami pang iba. And syempre, yung total capacity nitong power bank natin is 20,000 mAh or 20,000 mAh. 2 to 3 days na ride. Kayang-kaya na i-charge yung mga devices natin. Lalo na tayo is mahilig tayo sa pag-document ng ating mga rides. So, marami tayong mga batteries, mga gadgets na dala-dala during ride na kailangan i-charge. So, malaking tulong itong Chuktek CP24 na power bank. So, masusustain na niya yung mga pag-charge ng mga batteries natin during
during that ganun kahaba na multi-day rides. Tapos yung total weight naman nitong power bank is 449.5 grams. Lightweight na rin kahit paano, di naman siya ganun kabigat. So kaya pwede mo siyang isuksok kahit saan sa mga bags mo kasi nga super slim itong ChuckTech CP24 na power bank. And then yung maximum power output na pwede niyang ilabas sa mga gadgets mo para mag-charge is 40 watts. So super fast charging na rin yon sa 40 watt na maximum power output na kayang ibigay nitong CP24 na ChuckTech power bank. So, try natin i-charge itong power bank using this built-in 40 watt Type-C port. Ito ang gagamitin natin since na mas prepared kong gamitin ito dahil mas fast charging itong built-in cable compared naman dun sa may external cable. As you can see, currently meron tayong 36% charge sa power bank. Once na na-plug na natin siya sa charging adapter, yung LED light ay magbiblink siya automatically, indicating na nag-charge na ang power bank. From 36% charge, i-timer natin siya kung gaano katagal bago ma-fully charge ang power bank gamit ang built-in cable na 40 watts. So update lang sa charge natin. So currently nasa 99% na yung charge ng power bank. Yung total time natin as of now is 3 hours and 58 minutes. So meaning kung 0 to 100% natin siya i-charge, maglalas siya na more or less 4 hours hanggang ma-fully charge siya ng 100%. Try naman nating ipang-charge itong ChuckTech CP24 na power bank. Meron akong 3 DJI drone batteries dito, 3 GoPro batteries, at isang iPhone 11. Try natin kung gaano katagal bago niya ma-fully charge ang mga bawat devices na meron tayo at kung ilang percentage pa ang matitira sa charge ng power bank. So yung total time na nakuha natin para ma-fully charge ang tatlong devices, 1 hour and 40 minutes sa iPhone 11, 2 hours and 16 minutes sa GoPro batteries, and 3 hours and 22 minutes naman sa ating DJI drone batteries. As of now, meron pa tayong natirang 43% na charge sa ating power bank. And sobrang sulit na din yon dahil na-charge niya ang tatlong devices na meron tayo at hindi nauubos ang charge ng power bank ng ChuckTech CP24. So, once again, this is the ChuckTech CP24 power bank na 20,000 mAh. So, ito yung magagamit natin simula ngayon sa ating mga ride, sa ating mga adventure kasi mostly kapag nag-adventure tayo, wala tayo mga power sources. So, kailangan natin itong ChuckTech CP24 na power bank para nga ma-recharge natin yung mga devices natin, yung mga batteries ng mga drones, mga action cameras natin. Ayan. So, tuloy na natin ang biyahe. So good morning mga kabarin. So ride tayo ulit. Babalik tayo ng lalawigan ng Pangasinan. And then sa ride natin ngayon is magmamoto camping tayo dito sa may bayan ng Anda, Pangasinan. At meron tayong makakasamang magmamoto camping ngayong araw na dati ko na rin mga nakakasamang nagmumotor way back mga 2005 onwards. Kikitain natin sila dito sa may Daugong, Mabalacat, Pampanga. So, bali first time natin magmomoto camping dito sa campsite na pupuntahan natin. Ito yung tinatawag na Ilmare Beach Campsite ito. Isang tanyag din na campsite dito sa may Pangasinan. So, time check pala natin is pasado alas 4 na ng umaga. Nandito na tayo sa may Daugong, Mabalacat, Pampanga. Hello! Good morning! Ay, malaki! Wow, nakasiyap mo to! Okay. Suot muna tayo ng vest kasi medyo maselan sa Pangasinan. Start na natin ang ride. Dito na tayo sa may Bamban, Tarlac. Welcome province of Tarlac. So yung mga kasama pala natin ngayon si Kuya Bong tsaka si Ate Weng. Ayan, si Kuya Bong kasi is matagal na natin nakakasama, nagmumotor yan. Panahon pa ng mga underbones. Ayan, so kasama din namin noon si Papa nung mga nagra-rides pa kami. Ayan, so nakapag-gas up na tayo dito sa may Bamban, Tarlac. And tuloy na natin ang biyahe natin. Total distance na tatahakin natin bago natin marating ang Ilmare Beach Campsite or Beach Resort
is 175 kilometers. And then meron itong 3 hours and 49 minutes. So babaybayin lang natin itong Romulo Highway ng Tarlac to Pangasinan. And then hanggang makarating tayo ng Alaminos. And then hanggang sa May Anda, Pangasinan. Bali ako na rin yung nag-lead ng ride namin since na naka-CF Moto si Kuya Bong, si Kuya Melvin. At para hindi ako maiwan, di ba? Tsaka sabi naman niya, takbuhin ko lang daw yung pace ko. Tapos doon lang daw sila sa may likuran natin. Ayun, so time check natin is 6:13 na ng umaga. At mapasok na tayo ng lalawigan ng Pangasinan mula dito sa may Tarlac province. Grabe, ganda ng mga bundok. Malapit na tayo ng Labrador, Pangasinan. So, kakatapos lang namin mag-breakfast dito sa may Labrador, Pangasinan. So, diretso na tayo ng Agno, Pangasinan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, narating din namin sa wakas ang bayan ng Agno, Pangasinan. Mamaya, kakaliwa tayo dyan, tatawid tayo ng tulay. Pero pagdating kasi dito sa may bayan ng Agno, diretso muna tayo ng public market. Mamimili muna tayo ng mga, yun nga, yung mga babaunin natin para sa ating camping mamaya sa may Ilmare. Ayan, so kakanan muna tayo dito. Mamaya na tayo akyat ng tulay. Ancestral house, oh. Ang dami pa pala dito. Ayan, oh, magkakabilaan yung mga bahay. Mga sinaunang bahay, oh. Ganyan bahay namin dati nung kabataan ko pa eh. Ayan o. Pamilihang bayan ng Agno. Ganyan pa rin style ng mga parking nila dito, no? Pa side. Mamimili po kami. Pwede po dito? Pwede yan po. Pag ganyan? Kahit ano po, kahit pag ano. Kala kasi pag ganun eh, kasi lahat pag ganun. Huwag lang po kayo masyadong magtagal po. Sige po. Pagdating namin dito sa may public market ng Agno, Pangasinan, binili na namin ang mga kakailanganin namin at mga lulutuin na aming kakainin ngayong araw at sa susunod na araw. Ayun, so nakapamili na tayo ng mga babaunin natin dito sa may Agno Public Market. And proceed na natin yung ride natin. Ayan, so akit na tayo dito sa may tulay na sinasabi ko kanina na tatawiran natin. Ito yung Don Marcelo S. Nagal Senior Bridge. Mayor from January 1946 to 1947. Ganda oh. Wow. Tapos dito mukhang meron tayong dadaanan na bundok. Puro zigzag road sa may mapa natin. Papuntang Ilmare. Mukhang bago lang semento yung kalsada nila dito. So ibig sabihin, dati pa siyang off-road itong rutang ito. Dito makipot yung kalsada. One way lang siya oh. Salubungan dito sa kali. So mula dito is nasa 21 minutes pa pala hanggang makarating tayo ng Ilmare. Tapos dito yung kondisyon ng kalsada, ito may parting off-road. Ayan o. Though rideable naman. Makipot lang talaga itong kalsada dito. Itong rutang dinadaanan namin mula dun sa may public market ng Agno. So ganun siya, mahaba siyang ganito na single lane. Eto, malapad na ulit yung kalsada. Siguro in time, yung dinaanan natin makipot na ruta is gagawin din nilang ganito. Pati yung tulay na yon isa papalitan nila or lalaparan nila para maging ganito. Ito, maganda na siya oh. Malapad na. Yun nga lang, pagdating dito off-road na ulit pero double lane, mas maluwang.
Do yung mga off-road dito is pa putol-putol lang. Di naman siya buo. Ayun o. Dito kalahati off-road, kalahati kalsada. May off-road din doon sa may kaliwa. Ang dami junction ha. Ito may ahon no. Tapos makipot yung kalsada. Ganyan pa rin kalsada nila dito no. Buti na lang hindi maulan na pumunta tayo dito. Kundi sadyang maputik itong rutang ito sakali. Kasi ayan o, yung kulay pa lang ng lupa dito sa may kanan is medyo may pagka brown, light brown na mapulbos. Welcome to Tupa, Barangay Tupa, Agno. Malapit na lang pala, nasa 5.5 kilometers na lang nandun na tayo sa may Ilmare. Uy, ang ganda oh. Tapos ang talim itong siko. Siko tapos makipot yung kalsada oh. Kasalukuyan nilang ginagawa at saka inaayos itong malubak na kalsada dito sa may Barangay Tupa. Dito pangit ng ruta, pangit ng trail. Malalaki yung mga bato dito. Dito, eto, maayos na yung kalsada. Kumpara dun sa may bungad na pinasukan natin, dun sa may Barangay Tupa, mula dun sa may arko nila. Dito, double lane na yung mga nasisementohan na nila oh. Welcome to Barangay Gayusan. Dito tayo sa may kanan. Makikitid yung mga kalsada nila dito no. Liblib pala itong Ilmare no. Ngayon ko lang na-realize. Akala ko malapit lang siya sa may main road. Pero yung trail papasok, yung mula sa mga dinaanan natin kanina sa may bungad, sa doable naman kahit anong motor, kayang-kaya naman. Light trail lang naman sila. Tsaka mostly kaya naging lubak yun dahil ginagawa yung kalsada. Tsaka nilagyan ng mga panambak, ganun. Ayun o, may signage naman, Ilmare. Lakwit. Ayan, Lakwit, tapos Ilmare. Ito, yun o. Tapos off-road na pala dito. Ayan, rough road na yung dadaanan natin. Ayun, dito semento na. Kala ko diretso siyang off-road. Pero nakakatakot dito pag gabi. Walang kailaw-ilaw. Tinan yung puno kaya itsura. Ano to, mangga? Oo, mangga. Malapit na tayo. Kita ko na yung dagat sa mapa. 2.2 kilometers na lang pala. Tapos ito, Terpat yung dadaanan natin pababa. Ayan, maikling Terpat lang pala. Sikip ng kalsada. Ito dito off-road ulit.
tire pot. Buti na lang maganda yung panahon na pagdating natin dito. Hindi maulan. Hindi mahirap tong rutang to. Pero do may mga graba naman siya. Pababa ulit tayo. Kailangan mga graba, ang dilikot. Tapos dito matalim, pababa. Mini adventure pala itong ruta natin. Uy, ang ganda ng bahay. Yun o. Nag-iisa siya dito sa may kawalan. Tapos may ahon dito. Tire pot na ahon. Konti na lang, 700 meters na lang. Pero mas malala yung trail ng Cotto Mines kumpara dito. Maliliit yung bato dito eh. Sa Cotto Mines malalaki. Ramdam mo yung tagtag. Dito hindi man eh. Pinumpino yung mga graba. O yan na yung dagat. Kitang kita na natin. Ganda. Saan tayo? Private resort to, so kakanan tayo dito. Uy, ganda ng dagat. Grabe, asul na asul. Ay, malapit na tayo. 1 minute. Ganda talaga ng dagat. Ito may signage ulit. Ayan. Ano nakalagay? To Il Mare. Ayan. Il Mare Beach. Ito, Il Mare. Kakaliwa na tayo dito. Mukhang solo natin yung campsite ah. Morning po. Solo natin ah. Ang ganda. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Ganda oh. Sulot na. Tapos may mini adventure papasok. Kaya ano pa tayo? Trail. Trail pa tayo. Ayan, so touchdown. Dito na tayo sa may Il Mare Beach Resort. So time check natin is 10:27 ng umaga. Sakto lang pala yung dating natin. Magla-lunch na. Ganda ng trail papasok. Wag lang uulan doon. Maputik yun. Ming Ming. Ganda. Ming Ming. Anong break po? Kamukha ni ni Gray. Merong sinasabi sila. May katabi na ako matutulog mamaya. Hello. Nining. Cute mo naman. Anong pangalan mo? Ganda ng buhok niya oh. Aso na, ayun po sa namin. Yung lambing niya. Ganda mo naman.
Ay, di ka pala maganda, pogi. Pwede kang hawakan sa tiyan, pwede. Hindi ka mangangalmot. Na? Ayun, so nagkataon pala, solo namin itong El Mare Beach Resort. Kami lang pala yung nag-book ngayon. So doon yung napili naming spot para bukas magka-camp. Magliligpit kami ng mga gamit namin. Hindi kami nakabilad sa sikat ng araw. So iba-iba pala yung mga presyo ng spot dito. Per spot la. Itang beach pro. Mas mahal yung pinaka-tabing dagat. Tignan mo, nagpakandong siya. Ang lambing mo naman. Tabi tayo matulog mamaya. Tabi tayo matulog na. Wala ka namang kuto. Baka mamaya iihan mo ako eh. Ayun, sabi ni nanay, kada spot daw dito magkakaiba yung presyo. The more na lumalayo, dun sa may beach front, is bumababa yung presyo. Pagdating dun sa may malapit sa may bakuran, yun, yung may bakod na yun, nasa 1,000 plus na daw yung pwesto doon. Tapos dito, 650, 300, hanggang pababa ng pababa. Tapos yung may kubo na yun, nasa 3,000 plus daw yun. Tapos may linya pa kasi ng kuryente yun eh. Pero maganda doon kasi malilim. Yung nga lang, mataas yung presyo. Pero kahit saan ka mag-spot dito is okay na okay. Kasi maganda yung lugar. At presko rin. Ayun, so pagdating pala dito sa may El Mare, lahat ng network walang signal. Meron daw spot dito sa banda dito. Kaso, pasumpong-sumpong daw yung signal. Minsan nawawala din. Pero kinagandahan dito sa may El Mare, kahit na walang signal yung mga networks, meron silang Starlink dito na pwedeng i-connect yung mga gadgets ninyo sa wifi nila. Nay, ano palang pangalan mo? Wilma. Si Nanay Wilma, ayan, siya yung makikita nyo dito, maabutan nyo pag pumunta kayo dito sa may El Mare. Siya magbibigay ng discount sa inyo. At pipili na magandang spot. Oo, siya sasuggest ng magandang spot. So dito kami pinwesto ni Nanay dito sa lot 2. Ayan. So tatapatan lang namin itong buko. Maluwang din pala yun, no? Ayan, so nakapag-decide na kami at saka sinuggest din ni Nanay Wilma. Dito kami sa may lot 2. Ayan, itong part na to. Katabi nitong kubo. Lot 1 kasi itong kubo na to eh. Sa mga prices, pwede kayo mag-inquire sa El Mare. Sila yung makakausap nyo, sila Nanay Wilma. Then, nandun na din yung mga lot numbers tsaka yung mga rates or mga presyo ng mga lots na pwedeng pagtayuan ng mga tents. Ayun, so finally nakapag-set up na kami ng aming mga tents, mga tarps namin ni Kuya Bong. Ayan, tsaka si Ate Wen. Tapos ito yung pwesto namin. Lot 2 kami. Ayun, so since pasado alas 12 na, ayun, para kami magpe-prepare ng lunch namin. So shoutout pala kay Bro Jason sa pagpapahiram mo na yung griller. Ang laki ng griller niyo. Oo nga eh. Sakto-sakto. Yun si Kuya Bong. Nagre-ready siya ng kinilaw na tanigi. Na tanigi, oo. Masarap daw to. Although, yung mga kinilaw ko dati is tuna. So, try namin to. Tsaka fresh. Oh, galing Fresh na sa fresh. Pagno Public Market. Bagong huli. Kinamay ko na ba guys ha? Dahil kami lang din naman yung kakain. Tsaka yan si Jeno. Bata pa yan, alam ko, cowboy na rin yan. Ano pa? Sambales Days. Kasama namin yung papa niya. Oh, ano yun? Year around 2005 onwards. Magkakasama. Barkada ko talaga si papa niya. Although sila rin, sina kuya niya, yan. Kasama namin, nagre-rides. Ano pa yun? Panahon pa ng mga underbones. Oo, yes. Honda XRM, Wave 125, mga ganun na motor. Ayun, palakihan na. Ayan, susunod daw, kuha siya ng ganito. Or baka yung GS na daw, baka Ay, mabitin dito eh. GS na yung kukunin yan. GS, naku po. Masusunog yung bulsa natin. Ngayon pa lang, sunog na. Yan, kapag nakalimutan ninyo yung torch nyo pang baga ng uling, merong camping hack si Ate. Ito, isangag yung uling sa kalan. Diba? Sakto-sakto pa naman yung pagkakas.
Ang sarap naman ng kinilaw mo, Kuya Bong. Ciao, kain tayo. Tapos inihaw na tanige, kinilaw na tanige, tsaka inihaw na espada. Meron silang pusa dito sa may Ilmario. Napakataba. Hello, Mingming. Uwi na kita. Na Mingming. Ang taba-taba mo naman. Ito siya, oh. Ang taba. Ang laki ng pisngi mo. Ayun, so kakatapos lang namin mag late lunch. Actually, anong oras na? Mag-alas 2 na yata kami kumain. So pakita ko lang sa inyo itong Ilmare. Gaya ng sabi ko kanina, the more na mas malapit dito sa may gated part o itong bakod, is mas mahal yung bayad ng mga pagpipitch ng tent dito. Tapos may mga kubo din sila. Then may mga duyan dito. Tapos ito yung beach nila. Ito. Labas tayo. Yan, eh. Yung buhangin dito is eto siya. Para siya ma-pink na puti. Ayan, eh. Tapos yung texture is medyo magaspang. Hindi siya tulad ng sobrang pinong buhangin na common sa mga resort or mga beach. Yan. Tapos ito yung dagat niya. Yung nga lang medyo mabuto yung dagat niya. Ito. Puro bato. Puro corals dito. Ayan. Ayun nga, puro corals siya. Pero dito, pagbaba mo na dyan, mas makakaligo ka na. Wala na mga bato-bato dito. Daming mga naliligo doon. Tapos doon, malalakas yung alon. Grabe yung mga corals dito. Ang lalaki ng tipak ng bato. Tapos dito kami nag-camp. Ito yung Ilmare. Ewan ko lang kung mayroong mga ibang spots pa dito sa katabi niya. And tapos pagdating dito, may napansin lang ako. Para sa merong death pool. Itong part na to. Wait, hintayin natin bumaba yung tubig, ha. Mamaya, pagdaan itong alon. Ayan. Tapos higop ng tubig yan. May alon pa yun. Lakas ng alon, no? Ayun, no? Para sa may death pool. Ayun, no? Ayan, yan. Humigop ng tubig, oh. Ayan, no? Medyo ingat lang kung kayo ay lalangoy dito. Kasi baka may stuck kayo dun sa may butas na yun. Nang higop yun, panigurado. Babacuumin kayo pa ilalim. Ayan, no? Gusto namin yung vibes dito sa may Ilmare. Kasi sobrang tahimik lang dito. Then naririnig mo lang itong hampas ng alon dito sa may dalampasigan. Tapos actually kanina pa kami nandito, pero yung oras is sobrang bagal. Napaka-relaxing ng lugar dito sa may Ilmare. Ayan, so ito yung setup namin nila Kuya Bong. Ito yung sa akin. Tapos si Osang dito ko na nilagay. Yung setup nila Kuya Bong. Halos pareho lang kami. Tapos ayun yung CF Moto doon nakapark. Ganda nga tingnan, eh, no? Pinayagan na kami mag-extend ng aming mga lugar since na solo din naman namin itong campsite. So ganito siya kaluwang. So dito papakita ko sa inyo, meron silang kubo dito na may room. Ayan, di ko lang kung merong air condition ito. Ayan, so room lang pala siya na kubo. Tapos dito meron silang mga faucets. 4 na faucets. Ayan, malakas yung tubig nila dito. Tapos ito yung mga CRs nila, shower room tsaka CR. Okay na din, no? Ganda din yung vibes dito sa Ilmare campsite. Grabe, ang ganda ng sunset, oh. Wow. Perfect na perfect.
Saktong-sakto yung luto mo, Ate Weng, ha? Malamig yung gabi natin ngayon. Malamig dito guys, promise. Nahiya naman ako sa mga kasama ko. Di kumakain ng rice. Ako lang kumakain ng rice, so. Diet. Abot pa ng breakfast to, ah. Bali sa mga hindi nakakaalam, yung mga kasama ko sila, Kuya Bong at si Ate Weng. Bali first time nilang mag-moto camping ngayon. So tinry na rin mga gears nila. So, yun nga, ganun talaga kapag first time na magmo-moto camping. Doon mo malalaman kung ano pa yung mga kailangan mo lang idagdag sa mga gamit mo, kung ano yung mga hindi mo kailangan dalhin. Kasi ano talaga sila, overlander kayo, di ba? Overlander. Nagka-car camping sila. Meron silang, si Kuya Bong may ginawa siyang pop-up. Pop-up camper. I-flash ko sa screen yung pop-up camper na ginawa ni Kuya Bong. So ano sila, buong family, mahilig din talaga sila mag-camping. So yun, dagdag ko na rin sa ano ba kaibahan ng car camping or overlanding sa moto camping. Same silang camping, but yun nga, advantage ng car camping is malaking space dahil na may car ka, madadala mo lahat. Unlike sa moto camping, talagang yung mga needed na gamit lang ang pwede mong dalhin dahil limited yung space. Pero kahit na ganon, talaga mag-enjoy kang sa kanilang dalawa. Kahit mapa-car camping man yan or moto camping. Sa mga hindi rin pala nakakaalam, si Kuya Bong at sila Ate Weng, may business sila na ayun yung lechon belly, Food trays. yeah, food trays yan. Pwede mong Try nyo guys, promote. Angels Cafe. You can like us on Facebook po, Angels Cafe. Yung Angels namin, EINJLES, tapos Cafe. Yun po, follow nyo po kami doon para if need nyo ng food trays, services namin, lechon belly or other food ma-offer namin sa inyo. Pwede po kayo mag-order doon. So kahit anong mga klase ng mga putahe, pwede. Meron po tayong chosen menu doon. Okay. So yun, try nyo yung Angels Cafe nila, Kuya Bong at si Ate Weng. Ano lang sila, sa may daw Mabalacat, Pampanga. Hindi, sa totoo lang kanina, dumating kami dito mga 10 o'clock ng umaga. Yes. So nag-pitch kami ng 10, natapos kami almost past 12 o'clock na eh. Kasi Yeah. kami nga dahil bago sa moto camping nangangapapa. So nagpatulong lang kami kay Jeno. Yun nga, nasa 10 a.m. to 12 p.m. Nagtatayo kami ng mga tents namin. Pero kahit nakabilad kami sa araw, hindi namin naramdaman yung init ng sikat ng araw dito sa Ang sarap Ilmari. Kahit na nakabilad kami kanina, pero yung hangin is napakalamig. Hindi kami nainitan. Lalo na ngayon. At sigurado mamaya. Oo. For To sure, think, mamaya. di ba, tanghaling tapat nakabilad tayo, pero hindi mainit. Kahit pa paano nangitimba, hindi naman no? Ayun, so time check natin is mag-alas 9 na. And nakakain na rin kami ng dinner and nakaligo na rin ako. So yung gagawin natin is magpapahinga muna tayo. So dito na ako nag-outro ngayong gabi kasi tulog na yung mga kasama natin. Kasi katabi lang natin sila ng tent para di na tayo makaistorbo. So magkita-kita tayo ulit bukas. Tignan natin kung anong itsura nitong Ilmari pag umaga naman. Ay, good morning. Napakaganda. Ming Ming. Ming Ming. Good morning, Batchoy. Batchoy. Ming Ming. Ba't di ka ito nga binatulog sa akin kagabi? Na, saan ka nagpunta? Na Ming Ming. Ming 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 Ming. Taba. Kumain ka na. Na, Ming Ming. Taba mo. Ang kang ihi. Ming Ming. Batchoy. Ayun, so good morning. Bali, second day na natin dito sa may Ilmari. Grabe, kakagising ko lang. Sarap ang tulog natin kagabi. Tapos malamig. Pahinga muna tayo.
Si Mingming, sumusunod. Mingming! Mingming! Hindi ka dito. Akit ka dito. Ano? Yan, tabi tayo. Okay. Dito tayo. Ayan, so sarap ng tulog natin kagabi. Napakalamig. Tapos dinig na dinig natin itong hampas ng tubig dito sa may dalampasigan. Kaya yun, napasarap yung tulog natin. Tapos yung lamig dito, napakalamig dito kagabi. Ibang klase rin yung lamig. Hilamos muna tayo. Hindi na kami nakaligo sa dagat eh. Masyado kasi malakas yung alon. Tapos medyo mabato. Yung hanap lang naman kasi namin dito is makapag-relax kami. May napansin din pala ako dito sa may Ilmare. Akala ko 3 lang yung mga CR nila. Meron din pala dito sa may likuran. Dito. Yan. Meron pa ditong 4. Ito yung CR. Ayan, CR siya. Ganun din, CR din. Sa kabila, same din, CR din. Ayan. Pati dito. Ayan, so yung ganitong setup na ginawa namin ngayon sa mga tarpaulin namin. Ayan, mga nakaganyan, naka-triangle, tapos facing pa doon. Ito yung ideal na setup kapag maulan. So pwede mo pa siyang babaan, magbawas ka ng isang pole para mas bumaba yung clearance ng shelter o yung tarp sa ground. So para hindi ka masyadong pasukan ng yung ulan kapag malakas yung hangin. Bumuhos na yung ulan, no. Pero sikat yung araw. Ayun, no. Ganda tignan, no. May rainbow, ang ganda na rin. Nagre-reflect yung ulan sa sinag ng araw. Tapos dito, ayan, may rainbow. Ganda. Ayan, sa background ng mga tents namin. Ay, dumugtong na. Kanina nandito lang yung rainbow eh. Ayan, o. Kalahati lang kanina eh. Ayan na siya, oh. Sino ba naman hindi gaganaan kumain ng almusal kung ganito kaganda yung view na pagkakainan mo? Ayan, no? Oo, diba? Wala na po kami. Maraming salamat. Okay, pauwi na rin tayo. Tapos na tayo dito sa tahimik na payapang campsite dito sa may Ilmare, Agno, Pangasinan. At since pauwi na tayo ng bahay, dito ko na din tatapusin ang ating episode. At kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan
ng magagandang lugar tulad nito, pagkampingan tulad ng Ilmare dito sa Agno, Pangasinan. So magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Ride safe mga kapalin.